Let's have activity 1. So for activity 1, you need to identify the opposite, the adjacent, and hypotenuse. Kapag sinabing opposite, katapat ng angle. Pag sinabing adjacent, yung katabi ng angle. Pag sinabing hypotenuse, yung laging nakaslat. So let's start with angle A. So opposite side ay katapat ni angle A. So that is side A. Next, adjacent side ay yung katabi na side ni angle A. So, ang katabi niya ay si B. So, side B. Then, pag sinabing hypotenuse, yun yung laging nakaslant. So, we have C. Next, with respect to angle B, ang katapat niya is side B. So, B ilalagay. Pag adjacent, yung katabi niya. So, side A. Then, again, hypotenuse is C. Next, activity 2. This time, pa-fraction naman tayo. So, let's start with angle 37. Then, we have opposite and hypotenuse. Ang opposite kay 37 ay 3. Ang hypotenuse ay 5. Kaya 3 over 5. Next, adjacent over hypotenuse. Ang sa adjacent ay yung katabi. Ang katabi ay 4. And then, ang hypotenuse natin ay 5. Kaya 4 over 5. Next, opposite over adjacent. Ang opposite ay 3, ang adjacent ay 4. Kaya po 3 over 4. So, yun po yung para kay angle 37. Next, angle 53. Ang katapat niya, which is yung opposite, is si 4. And then, ang kanyang hypotenuse ay again, 5 pa rin. So, 4 over 5. Next, adjacent over hypotenuse. Ang adjacent kay angle 53 ay yung 3. And then, ang hypotenuse natin ay 5. So, 3 over 5. Last one, opposite over adjacent. Ang opposite sa kanya ay si 4. Ang adjacent sa kanya si 3. Kaya, 4 over 3. So, yun po yung kailangan yung tandaan for the lesson. So, next. This time, babalik na natin. Hypotenuse sa taas, opposite sa baba. So, ang hypotenuse ay 7. Ang opposite sa kanya si 4. Kaya 7 over 4. Next, hypotenuse over adjacent. So, ang hypotenuse ay si 7. Ang adjacent o yung katabi niya ay yung 5. Kaya 7 over 5. Next, adjacent over opposite. Adjacent ay yung katabi. Ang opposite ay yung katapat. So, 5 over 4. So, next, kapag naman kay angle 53 titingin. So, hypotenuse over opposite. Ang hypotenuse ay si 7, ang opposite ay si 5. Kaya 7 over 5. Next, hypotenuse over adjacent. Ang hypotenuse ay si 7, ang adjacent ay yung katabi. Kaya 7 over 4. Next, adjacent over opposite. Adjacent is 4, opposite is 5. Kaya 4 over 5. Okay po. So, now for our lesson, so, we have the 6 trigonometric ratios. So, yung 6 na trigonometric ratios natin ay una si sine. So, that is written as sin tapos si theta or yung angle. So, ang kanyang formula po is opposite over hypotenuse. So, next we have cosine theta. So, kapag sinusulat siya, cos na lang tapos theta. Ang formula naman niya ay adjacent over hypotenuse. Next, number 3, we have tangent theta or tan theta. Ang formula naman niya is opposite over adjacent. So, yan yung unang tatlong trigonometric ratios natin. And then, yung pang-apat naman, we have cosecant or CSC theta na lang. Ang formula naman niya ay hypotenuse over opposite. Next, number 5, we have secant theta or sec theta. Ang formula naman niya is hypotenuse over adjacent. Next, number 6, the last one, we have cotangent theta or COT theta. Ang formula naman niya is adjacent over opposite. So, ngayon po kung mapapansin nyo yung formula nung dalawa, binaliktad lang po yan. So, we have opposite over hypotenuse. Si cosecant naman is hypotenuse over opposite. So, kaya po, yung sine, ang kareciprocal niya or ang kabaliktaran niya ay si cosecant. Si cosine naman, ang kabaliktaran niya si secant.
And then si tangent naman, ang kabaliktaran niya, si cotangent. Kaya kung magiging kabisado nyo itong sine, cosine, tangent, so mabilis nyo rin po makakabisado yung number 4, number 5, number 6. So kailangan lang po tandaan nyo kung ano yung magkaka-reciprocal. So yan po yung 6 trigonometric ratios natin. So ngayon po, let's have the first 3 trigonometric ratios. Si sine, cosine, tapos si tangent. So ngayon po, kung mapapansin nyo, ito pong first 3 letters natin. So we have so. Ito naman pangalawa, yung first 3 letters naman nila ay ka. And then kay tangent naman, ang first 3 letters nila ay toa. Kaya po para mas mabilis yung makabisado yung first 3 na formulas, pwede nyo pong tandaan si so, ka, toa. So, ka, toa. So, ibig sabihin, sine equals opposite over hypotenuse. Ang ka naman is cosine equals adjacent over hypotenuse. Then, ang tangent naman ay, o ang toa naman ay tangent equals opposite over adjacent. And then, yung tatlong ka-reciprocal nila, magiging Shoshakaw. Ibig sabihin, cosecant equals hypotenuse over opposite. Ito namang siya is secant equals hypotenuse over adjacent. And then ang cow is cotangent equals adjacent over opposite. So yung mga first 3 letters lang naman yan. Pero mas tandaan po natin yung SOHCAHTOA. So ayan po. So example number 2. So given right triangle with angles angle A, angle B, and angle C, then sides 5, 12, and 13. So number 1, sine B. So kapag sine B, ibig sabihin kay letter B po tayo titingin. Pag sinabing sine, so opposite over hypotenuse. So that is 5 over 13. And then next, number 2, cosine B. So, cosine B kay B ulit titingin. Pag sinabing cos, that is ka adjacent over hypotenuse. So, kaya po, 12 over 13. The number 3, that is tangent B. Tan is toa. So, opposite over adjacent. So, 5 over 12. So, next, number 4. So, we have cosecant A. So, this time, ang titingnan po natin ay si angle A na. So, hindi po siya kabaliktaran ni number 1, number 2, number 3 dahil magkaiba na sila ng angle. So, we have angle A and angle B na. So, ngayon po with respect to angle A, so we have cosecant. So, ito po yung siya. Pag sinabing siya, so that is, ay Shoshakaw. So, show muna tayo. Ibig sabihin, hypotenuse over opposite. Baliktad. So, kaya po 13 over 12. So, nakita niya po magkaiba po sila ng sagot. Hindi sila magka-reciprocal kasi magkaiba na silang angle. So, next, number 4. We have secant. Kay Shoshakaw, that is siya. Siya, ibig sabihin, ay hypotenuse over adjacent na. So, ang adjacent sa kanya ay si number 5 o si side 5. Kaya po, 13 over 5. And then, last one, kay cotangent A, that is Shoshakaw, ibig sabihin, adjacent over hypotenuse. So, Shoshakaw. So, ang ating adjacent ay si 5 at ang kanyang opposite ay si 12. Kaya po, 5 over 12. So, yun po yung sagot natin kay number 2. So, lagi muna pong titingnan yung angle na binibigay. So, kaya hindi po siya basta-basta nire-reciprocal. Pag magkamukha sila ng angle, pwedeng i-reciprocal. Pero pag hindi sila magkamukha ng angle, gaya nito, so hindi sila pwedeng basta i-reciprocal lang. So, that is example number 2. Next, example number 3 naman. So, this time, we are asked to solve for angle or side B lang. So, isa lang po pinapanap sa atin si side B lang. So, for example, we have the givens. We have 40-degree angle, yung binigay. And then, we have the hypotenuse, which is 5. And then, we have side B. So, ito po ngayon ang hahanapin natin. So, ngayon, pangalanan muna natin itong tatlo. So, what are the given?
So number 1, we have 40 degree. So 40 degree is our theta or the given angle. Next, si B naman, with respect to angle 40, katapat siya. So siya si opposite. And then si 5 naman is the hypotenuse. So ngayon po kung papansinin natin, ang given ay opposite at hypotenuse. So balikan po natin si SOHCAHTOA. Alin ba kay SOHCAHTOA ang merong O at H? So siya po yung SO. Kasi ang SO ay ibig sabihin opposite over hypotenuse. So ibig sabihin ito yung gagamitin nating formula. So solution natin ngayon, sin theta is equal to opposite over hypotenuse. So doon nang galing si SO. So lagyan lang po natin ng information. So ang theta natin ay 40, ang opposite natin ay B, ang hypotenuse natin ay 5. So kinopy na lang po natin dito. So next step po natin is i-cross multiply natin itong dalawa. So remember po si 5 ay hindi minumultiply kay 40. Siya po ay nilalagay po natin sa unahan. So magiging ganito siya. So B equals 5 sin 40. So ito na po yung time na gagamit na po tayo ng scientific calculator. So gamitin po natin scientific calculator. So ang gagawin nyo lang po in your calculator, so type 5 sin 40. Yung iba po ay, check nyo po muna kasi yung iba, unang pinapagawa ay yung 40, tsaka pala i-click yung sign, tsaka pa lang yung 5. Meron naman, diretso na to, 5 sin 40. Ang tatandaan nyo lang po, dapat ang calculator nyo ay naka-deg or degree or may letter D kayong makikita dapat sa taas. So kapag kinalculator po natin yan, ang makukuha nyo dapat na sagot is 3.21 units. So yan po yung solution natin for number 3. Okay po? So next, number 4. So ito naman po yung given natin. So meron tayong hypotenuse, meron tayong 6, tapos meron tayong theta. So kay theta lang din ang given. So that is the given angle. Kasi ang pinapasolve sa atin ay si angle. So kaya po wala pong measure yan. So next, so we have 6. With respect to the angle, katabi siya. Ibig sabihin that is adjacent. And next, si number 10 naman, o si side 10 naman is our hypotenuse. So ngayon tingnan natin yung given. Ang given ay adjacent and hypotenuse. So ano ba kay SOHCAHTOA ang merong adjacent at hypotenuse? So yun po si K. So kaya K ang gagamitin natin. So ang formula natin ngayon is adjacent over hypotenuse. So ngayon po, lagyan na po natin yung data. So cosine theta pa rin kasi yun nga isosolve natin. Adjacent is 6, hypotenuse is 10. So ngayon po ito, pwede na ito i-simplify agad. Pwede na siyang gawing 0.6. And then pag gagamit po tayo ng calculator o ang pag isosolve po natin ay si theta o yung angle. So make sure po ang gagamitin nyo sa calculator ay yung merong cos negative 1 or cos raised to negative 1. So, paano nyo po yun makukuha? So, basta po, i-click nyo lang po yung shift or yung second, tapos i-click nyo po yung cos. Dapat ang lilitaw sa calculator ay yung cos raised to negative 1. Kaya po tandaan, kapag angle ang hinosolve natin, lagi po dapat ang gagamitin nyo ay yung merong raised to negative 1. So, ito po yan. So, kapag ginamit nyo po yung calculator, so, dapat naka-cos raised to negative 1, tapos, tatype nyo po yung 0.6. So, ang lilitaw po doon is 53 something. Pero rounded po tayo. So, kaya ang magiging angle natin is 53 degree. So, yun po yung magiging answer natin. So, that is example number 4. Okay po, next example. So, find the degree measure of angle A and angle B. So, this time, dalawang angle po yung pinapasolve sa atin. So, we have the given angle, triangle. So, ang angles po natin is angle A, B, and C. Then, ang sides po natin na meron ay yung 9 and 12. So, kunin natin yung mga given. So, let's start with angle A. With respect to angle A, si 12 po ay katabi ni angle A. So, that is adjacent. And then, with respect to angle A, ang 9 naman is the opposite side. So, kung titingnan natin, ang given is adjacent and opposite. So, going back to SOHCAHTOA,
ang merong adjacent at opposite ay si TOA. Kaya ito po yung gagamitin natin. So, TOA. So, tangent is equal to opposite over adjacent. So, lagay na po natin yung data. So, tangent A, kasi yun yung pangalan ng angle natin. Opposite is 9, then adjacent is 12. So, ngayon po, again, angle po ang hinahanap natin. Kaya sa calculator, ang pipindutin nyo ay shift or second, tapos si tan. Dapat ang lilitaw sa calculator ay yung mayroong raised to negative 1. Ayan. So, kapag kinilik nyo yun, using your calculator, ang lilitaw po na angle is 37 degree. So, rounded po tayo. So, kaya 37 degree na lang ang gagamitin natin. So, next naman, paano naman malalaman si angle B? Sa angle B naman, there are two ways. Pwedeng gamitin nyo rin tong procedure na to, yung trigonometric ratio, or pwede nyo gamitin yung idea ng angles ng triangle. So, di ba remember, kapag inad natin yung tatlong angles ng triangle, dapat ang equals po yan sa 180. Since si angle C po ay automatic, this is 90 degree, tapos si angle A ay 37. So, medyo madali na natin makuha kung ano dapat yung measure ni B. Kasi dapat pag inad natin yung tatlo, 180. So, parang ganito po. So, angle A plus angle B plus angle C must be equal to 180. So, sa angle A natin, may value na. So, that is 37. Si angle B yung hahanapin natin. Si angle C naman is 90. So, dapat equals lahat sila sa 180. So, pag inad natin si 90 and 37, so 127. And then, lipat natin si 127. So, magiging negative. And then, subtract. So, 53. So, ito po yung para kay angle B. So, again po, pwedeng gamitin itong procedure na to or kayo trigo pa rin ang gagamitin niyo. So, any of the two ay acceptable naman as a solution. So, yan po yung example number 5. And the last example. So, for the generalization, the 6 trigonometric ratios natin, we have sine, cosine, tangent, cosecant, secant, and tangent. So, the formulas are, ito po yan. So, we have so, ka, toa. Ito naman si syo, sya, kaw. So, remember, ang magkabaliktad dapat, o yung magka-reciprocal, ay yung hindi magkamukha ng first letter. Pero lang naman si NS yan. So, pinakamadali tandaan kasi si tangent tsaka cotangent. Kasi pareho silang may tangent. Doon naman sa dalawa, so remember, kung si S sa una, dapat C naman sa kabila. So, sine, tapos cosecant. Si cosine naman, letter C simula. So, kabila naman yung sa letter S naman. So, cosine secant. So, para mas madali ninyong matandaan kung ano yung magkakabaliktad. So, yan po yung ating 6 trigonometric ratios. So, the next one is another example. So, yan po. So, that is the given. So, sine B, 13. So, pause nyo po yan. Then, mag-isipin nyo muna kung ano yung sagot. Then, tsaka nyo po i-play ulit. Para alam nyo kung tama ba yung sagot ninyo. O, tangent B. So, isip, ano ba dapat ang sagot kay tangent B? So, pause muna, and then play. Kung tama yung sagot nyo, so, nag-gets nyo po yung discussion. So, cosecant A. O, dapat ang sagot. So, 18 over 11. So, ganyan lang po gawin ninyo. Pause nyo muna, give your answer on your own. Try nyo po tingnan kung tama yung sagot ninyo. So, next. Ito naman, measure of side x. So, solve nyo muna on your own. Huwag nyo muna tingnan yung solution dito. And then, after nyo ma-solve, tsaka nyo po i-play ulit. So, tingnan natin kung tama ba yung nakuha nyong sagot. So, this is the solution. Ayan. So, the answer is 19.42 units. Next, number 3. So, again, pause nyo muna and then solve nyo po on your own. So, this time po, angle naman ang hinahanap. So, here's the solution. So, remember, pag angle, dapat raised to negative 1 ang gagamitin sa calculator. So, the measure of angle E is 62 degree. So, that's it. Thank you.